ito ni Attorney Roy Rondain? Nagagawa niya kayang i-blackmail ang presidente? Na abogado pang lumapit? Bakit? Mangmang ba ito sa batas? Hindi ba ito nakakaintindi sa kanyang profesyon? Para lapitan ka, ipahamak ang sarili? At ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos, looted the budget. Mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Lalong humihirap dahil malala na sa VAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion. Nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Dadagan ang Mita News Update. Dalaga, Balita Channel. Oras na para malaman walang tinatago. Laging Alright, welcome back. Magandang buhay ho. Kamusta ang lahat? At enjoy lang ho ba kayo sa inyong ginagawa ngayon? Enjoy lang kayo sa panonood while kayo po ay laging nagpapahinga ho ngayon. Balitang totoo. At nagmimerienda. At hindi na ho tayo magtatagal mga kabaitaan. Welcome na naman ho dito sa ating munting bahay. Mga balitang nakalap sa loob ng 24 oras na mapapakinggan ho sa ating munting bahay sa mundo ho ng social media mga kabalitaan. Sa mga oras nito ay pag-usapan ho natin itong pasiatab na naman ni Bongit. Grabe, napaka-ilusyonado itong presidente ho natin. Matakin niyo po mga kabaitaan, nilapitan di umano to ng abogado ni Dracula ko. At kinausap daw na huwag nang ikansila, ituloy yung pagkakansila ng pasaporte nito ng kanyang kliyente dahil daw hindi na rin ito maglalabas at magpapasabog ng kahit anumang usapin sa videong nasimulan ho dito ni Dracula ko. Napakalakas talaga ng tama mga kabaitaan. Mantakin niyo po. At napakalakas ng loob itong abogado ni Zaldico kung sakaling totoo yung kanyang aligasyon na lumapit sa kanya para i-blackmail ho siya dito mga kabaitaan. Naniwala na sana tayo dito mga kabaitaan. Kaso nga lang, hindi mo niya kayang banggitin kung sinong abogado. Kung sinabi niyang itong si Roy Rondain ang lumapit sa kanya, yun, maniwala ho tayo. Talagang mapapaisip po tayo, ang lakas ng loob ng abogadong to. Presidente pa yung binablackmail mga kabalitaan. Pero talagang nakakapagduda ho talaga itong mga sinasabi dito ni Bongit eh. Kasi nga sa panahon ngayon, ang dami na hong mga ginagawa ho itong kabulustugan at pagsisinungaling sa ating bayan. Maniwala pa tayo? Makakuha pa ba tayo? O makuha niyo pa bang maniwala sa mga sinasabi dito ni Bongit? Anyway, pakinggan muna natin to dito para at least marinig natin kung ano talaga yung gusto niyang ipahiwatig sa taong bayan sa video ito. Kapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Diba? So, kung hindi ho natin kilala si Bongit mga kabalitaan, masasabi ho natin itong si Bongit ay nagsasabi ho talaga ng katotohanan. Bakit po ba natin bakit ba tayo naniwala na itong kanya mga sinasabi ay kwentong barbero lang itong mga kabalitaan? Dahil wala pong resibo. Ano po bang inihingi ho nating resibo patungkol ho sa usaping ito? Sa mga parang gumante ho siya dito sa pasabog na itong mga kabalitaan ni Dracula ko. Pero parang mahirapan na si Bongit na makakuha ho ng simpatsya. Meron ba't sigurong naniniwala ho dito? Malamang may mga supporter ditong bangag mga kabalitaan. Pero karamihan ho sa mga Pilipino, lalo na sa Luzon at sa Visayas at Mindanao, nung pumunta nga doon sa mga nabiktima ho sa bagyong Tino at saang lugar ba yun? Sa Mindoro ba yun? Yung bagyong Uwan.
Hindi mga inaabot nila yung mga kamay nila mga kabaitaan. Kahit sisigaw malangab, BBM! Wala eh. Pag sinisarang lumapit sa mga tao, talaga ang mga tao ay mangiyak-ngiyak sa parang sabik na yakapin si Sara Duterte. Ikaw na lang yung maawa ni Sara Duterte kasi hindi na siya makakakilos kasi dudumugin ka talaga ng taong bayan at yayakapin pa. Pero pag si Bongit yung pupunta sa publiko mga kabaitaan, nilalangaw mga kabaitaan, walang ka-amor-amor, ika nga. Walang ka-aura-aura mga kabaitaan. So, ang resibong hinihingi natin dito mga kabaitaan, sana binanggit niya po kung sino ang tinutukoy niya ho ditong abogado ni Dracula ko. Kasi ang alam lang ho nating abogado ho dito ay ito lamang hong si Attorney Rui Rondain. Wala na ho tayong ibang nakilala, nalalaman, nakikitang nagre-representa bilang abogado ni Saldico mga kabaitaan. Kapanipaniwala na sana di ba? Wala pa rin pala Ang hirap, walang resibo, puro na naman drawing na naman tong aligasyon na ito mga kabaitaan. Talagang pilit niya kung sinasalba yung sarili kahit walang katotohanan ay gagawin para at least baka sinasabi sa sarili nito at least may mga may mga maliligaw rin naman sa sasabihin natin dito bakit ko po ba sinabi na walang katotohanan ito? Sasabihin nyo, Boss Dan, gabi. Judgmental mo naman. Hindi mo pa nga alam yung buong istorya nito tapos sasabihin mo hindi kapanipaniwala. Masama bang magusga sa sarili ho nating pananaw? Kayo nga, itong grupong to, ang bilis nyo mag-prejudge. Di ba? Sinasabi ni Saldico na ganito, si Bongit. Sasabihin ni sabi na Pinky Lacson daw. Pinky Lacson alam ko na. Sasabihin na walang kasalanan si Bongit. Hindi niya inisip siya yung chairperson ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga pa lang mga kabaitan. Di pa nga nasimulan mag-prejudge ka na tapos sabihin mo walang kinalaman. Wala nang kalaman-laman yung investigasyon kung gano'n naman. May desisyon ka na pala. Di po ba? So, kaya ko nasabi na hindi ka panipaniwala at drawing, ika nga, kotso-kotsero lang ho ito mga kabaitaan sinasabi ni Bongit kasi nag-iilusyon na naman to mga kabaitaan, baka kulang sa tulog na naman tong si Presidente Bongit mga kabaitaan. Ito yung sagot kasi. Ito nakaka-insulto at nakakahiya ho talaga to sa panigo ng administrasyong ito ngayon mga kabalitaan. So ang babasahin ko lang kasi hindi natin makita buo sa screen na sa monitor mga kabaitan. Sabi niya kasi dito ni Bongit mga kabaitan, nilapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilahin ang passport niya, hindi raw siya maglalabas ng video. Alam niyo po, sa totoo lang, sa hindi nakakaalam, kasi marami nagsasabi mga tanso, followers, vloggers, bangag mga kabitan, na yung suot daw ni Saldico, paulit-ulit lang di umano. Tapos sinasabing AI generated. Alam niyo kasi mga kabitan, kung wala ho kayong alam sa video recording, yung video na yan, ginawa na ho yan sa isang session lang mga kabaitan. Hindi ho yan ngayon gagawa si Saldico, bukas gagawa na naman para idudugtong. Hindi po mga kabaitan, in-splice po ho yun. Buo po yung videong yan, pinutol-putol ho yan, parang pelikula or teleserye na meron hong segment, meron hong ano bang tawag nun sa pelikula yata mga kabaitan, yung mga series, di ba? Yung mga teleserye, buo po ho yun pinutol-putol lang yun mga kabitan para at least maintindihan ng taong bayan na itong part 1 na video ito ay nakatuon ito sa usaping ganito. Pangalawa, ito naman nakafocus para hindi ho maghalo-halo ang impormasyon dahil siguro alam ni Dracula ko na karamihan hindi natin sabihin, hindi ako nag-judge, hindi naman ako matalino pero kadalasan, sabihin ko lang kasi pangit pagkaramihan kadalasan kasi sa mga tanso vlogger at bangag supporter,
mahina ho yung kukote. Yung comprehension na level ho nila mga kabaitaan, hindi mo maintindihan kung hanggang talampakan lang ba. Kasi mahilig ho silang bumaluktot ng impormasyon eh. Kaya nga binansagan ho itong grupong tong Lou Bender sa pamumuno ho nitong si Boy Prescon. Kaya inisa-isa ito ni Zaldico para magkakaintindihan at ilalabas sa susunod na mga araw. May nagtatanong, alam mo pala, ilalabas sa susunod na mga araw. Kailan kaya? Anong specific? Di maghintay ka. Kasi sa sobrang yung pagmamadali, hindi natuloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil sa inyong pagmamadali, nagiging tanga at bobo tuloy ang mga nagsampa ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Kaya kayo ring mga tanso, bangag vloggers or supporter, maghihintay lang ho kayo, hinay-hinay lang. Para hindi kayo malugapak. Sa pagmamadali, ang nangyari tuloy, unconstitutional. Okay. Naintindihan nyo na. Yun ang ibig sabihin ni Zaldico. Hindi ho yun mga kabalitaan, ilang beses na nirecord ho yung bawat part ng videong iyon. Pakinggan nyo na lang at mag-isip-isip kayo kasi may panahon pa. May oras pa para kayo bumaliktad. Pero hindi namin kayo pinipilit kasi kagustuhan nyo kasi yung kumampi sa baluktot na daan. Di ba? So ngayon, balik ko tayo dito sa usapin mga kabitaan. So sumagot to dito itong si Attorney Roy Rondain. Sinasabi niya na hindi daw totoo or completely untrue ayon pa ni Attorney Rondain. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. So as I have always maintained, I have no control over the release of the videos. Attorney Roy Rondain. So ibig sabihin nun, kagustuhan ho yun ni Dracula. At hindi po yun AI. Kasi alam dito ni Attorney Roy na si Zaldico talaga ang nagsasalita. So ano bang implikasyon ho sa pagpapasikat dito ni Bongit na kuno kinausap siya itong pagkatao ni Attorney Roy Rondain? Nagagawa niya kayang i-blackmail ang presidente? Na abogado pang lumapit? Bakit? Mangmang ito sa batas? Hindi ba ito nakakaintindi sa kanyang profesyon? Para lapitan ka, ipahamak ang sarili? Nasa inyo yung kapangyarihan. Sino bang tao, abogado, na maglakas ng loob na kayo'y susuhulan or pakiusapan o di kaya i-blackmail man lang para magkaroon ho ng kondisyones bawat isa sa inyo na kayo ang makabinipisyo din, mga kabalitaan? So ba't mo ba sinasabi na may lumapit sa iyong abogado? Maniwala na sana kami. Kaso lang hindi mo pinangalanan. Kwentong barbero, kutso-kutsero, nakakahiya pa talaga mga kabalitaan. Kaya nga wala talaga sa ayos tong administrasyon na ito. Ewan ko ba kung sino ba ang advisor niya dito mga kabalitaan. Hindi ko alam kung yung mga sinasabi ba dito, yung writer niya ba rito mga kabalitaan ay nasa tama rin bang pag-iisip? Na nagsusulat ng script, ipabasa agad ni Bongit, si Bongit basa agad. Hindi man lang siguro ito ni-review. Dapat may proofreader ho kayo dyan. Parang isang newspaper na i-review mo na bago ho ilathala sa isang pamantalaan. Siya pag sinulat, basa agad. Tingnan mo si Ao Castro. Nakakaya mga kabalitaan. Nawala na tuloy ng kredibilidad ang Malacanang ho ngayon. Mantakin niyo po, allegedly, sabi ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senador Amy Marcos na naging drug din ang Malacanang. Tapos, tinanggap na ang resignation letter ni ex-ES Bersamin dahil ito'y nag-resign sa kadahilanan ng delikadesa. Bukang bibig pa na binanggit dito ni Payaso. Binalikan sila ni Bersamin. Nung tinanong mo siya ni Katrina Domingo ng ABS-CBN, hayaan na lang daw kasi nagkwentuhan naman lang daw sila ni Bongit at itong si Bersamin. Anong sagot ni Katrina Domingo?
Hindi pwedeng hayaan namin yan, ma'am. May karapatang malaman ang taong bayan kasi nga sila ay bayad ng mga taxpayers ng mga taong bayan. Kaya kailangan may karapatan silang malaman kung ano ang mga pangyayari o totoong nangyari dyan sa Malacanang. Naalala ko tuloy itong si Ma'am Rowena Guanzon. Itong si Attorney Rowena Guanzon, mga kabitaan, napakasakitong mga binitawan itong salita laban sa administrasyong ito. Napakasakito. Kasi nga, naawa na ho siya sa taong bayan sa kasinungalingan nito, mga kabalitaan. Nagtataka lang ho talaga tayo na ewan ko ba saan ba nanggaling yung mga ideya ho nito ni Bongit, yung mga plano nitong mga gagawin, lalo na itong pagpapasabog niya sa flood control projects or flood control anomalies na sa bandang huli di umano siya ay may kinalaman din pala. Pero siguro kung iba pang nagbunyag ho nito, pero believe ako, in fairness, napakagaling ho yung advisor nito nung tinuruan si Bongit na ilahat mo na yan para hindi ka balikan ng taong bayan. Idiin ho natin ito si Zaldico kasi siya yung dahilan na nagkabukingan ho tayo rito. Hindi ito marunong humawak ng sekreto. Kaya idiin na ho natin ito si Zaldico. Napakatalino yung advisor nito, mga kabitaan. Sa issue lang sa usaping flood control. Sobrang samaho ng loob dito ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabitaan. Lalo na nung ito ay sinasabing or nagsasabi sa kanyang or sinabi niya mismo sa kanyang State of the Nation address patungkol sa 5,500 flood control projects. Nag 2 billion pesos araw-araw pa. Parang yun yata yung pagkakasabi na tuloy-tuloy ang pagpapagawa ho ng flood control projects sa buong kapuluan, mga kabalitaan. Mapakinggan natin, balikan ho natin itong programa ho ng Saga ng Mamamayan. Sa hindi pa po nakapanood, panoorin nyo po kung papaano ho kinastigo dito itong si Bongit ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabalitaan. Ang sabi ho ng iba, attorney, ay bakit kaya ganun nangyari? Ano nangyari kay Attorney Guanzon? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po ba ang kwento sa likod nito, attorney? 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Nabanggit niyo yan yung puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi niyong analysis behind? Paano niyo nasabi na... Anong triggering factor, ano? Ano ang nakita ninyo? Tingnan po ninyo ang economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na ang nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Binana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Ayun. Ako yung na-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz saan City. ako
nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. Wow. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Opo. Tinanggal ng mga tao si Erap. Ang Catholic Church, si Cardinal, si Marcos, tinanggal ng natin, pinatalsik sa people power na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si Erap naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente pero nangako siya na hindi siya tatakbo pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba, a good economy. Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan sa 2.7 na utangin natin sa taong ito sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ayun, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalyahan, kapalpakan. Din naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain Yung dapat pambilhan mo ng Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng sedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng VAT. Bibili ka ng gamot, may VAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may VAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa VAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit
Habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. Eh sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito Bigaw katindi. lang Kaya, sa pasada, gobyerno at masa. Hatid ang balitan, di na kailangan mangdaya. Alright, Walang bias, so walang guys, bahid na dumi. Kung ano Kung naisip pong mapanood ho yung buong video ito, sa hindi pa po nakakapanood, search na po yung Saga ng Mamamayan. Balita Channel. At ikinonekta lang ho natin itong pangyayari ho ngayon, currently, Balitang totoo. sa naging pahayag dito sa time nung nag-zone na ho itong si Bonget. At ito yung kinastigo dito ni Attorney Rowena Guanzon. Ang totoo. Ano? Itong si Bonget. Gawa. At talaga totoo naman ho yung sinasabi mga kabitaan. Sa panahon noon, meron ho talagang corruption. Di mawawala yung corruption eh. Lahat ng Pero ang pinakamatindi ho mga kabitaan, kung gaano ho ka sabihin natin sa panahon ni Tatay Digong, siguro mabibilang lang sigurong nakakalusot ho ng pangungura. Yo, laging Pero barya-barya na lang ho yun nung time na yun. Pero ngayon, tinumbasan, naging triple yung mga kawatang Kongreso, lalo na nung napasama ko sa 19th Congress mga kabalitaan, maliban na po doon sa mga mababait at kaalyado ni Sara Duterte. Pero karamihan sa kanila, kasi nga po, kung ano yung puno, siya rin po talaga yung bunga. Sa mga kaganapan, di Lalo na ho yung sanga na yung pinsan nitong si Tambuaya. balita. Nako, ayon pa ni Saldico mga kabitaan, ulo-ulo pala ito sa kamalo mga kabitaan itong si Tambuaya. Kaya pala, Parang mamamaya ang lakas ng lobo nito mga kabalitaan, balita, may panin. na gumagawa ho ng eksena dyan dahil nga pala may partida pala itong si Bonget. Ito'y ayon po ni Saldico mga kabalitaan. Anyways, kung gusto nyo po mga kabitaan ito ating video presentation, huwag kalimutan po paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, so at i-share nyo po and then subscribe na rin. Hindi pa po makapag-subscribe. Tayo po magbabalik ilang oras sa mga kalipas mga kabaitaan. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo na sana tuloy-tuloy pa rin ho tayo hanggang pagdating ho ng 2028. At sana tulungan niyo po akong umabot ho tayo ng 100,000 subscribers mga kabaitaan. Hindi tayo makakakuha sa target ho natin na bago matapos ang taon, makakuha tayo ng 100,000 subscribers. Nasa inyo hong mga kamay nakasalalay ho itong inihingi ho nating pabor sa inyo mga kabalitaan. Alright, so maraming salamat po. Mabuhay ho tayong lahat. Huwag kalimutan mga kabalitaan, Inuulat ay tama. ang laging tugon ni Tatay Digong Duterte, there will be a time of reckoning. Kaya ako po magpapaalam na, maraming salamat. Luzon, Bisaya ug Mindanao, saan malupalop ating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory, Momo, chip, chip. Peace out. Kung ano ang totoo, yun na nga maririnig. Makinig, manood, di ka mabibitin. Kaya Danagan Balita Channel, yun ang iyong sundin.